Umaga ng linggo natagpuan si Aina sa gilid ng ilog. Wala itong malay, walang saplot pang ibaba, at yung pang itaas sira-sira. Agad itong dinala sa bahay ni matandang Donita dahil alam ng nakararami, doon nakatira ang dalaga. Ano bang nangyari sa'yo, Aina? Hindi ko alam, Lola. Basta ang natatandaan ko lang, may isang lalaking humahabol sa akin. Yan ang hirap. Sa sobrang ganda mo, napakadaming nagkaka-interest sa'yo. Lola, kasalanan ko bang maging ganito ako kaganda? Ay nako, siguro mas makabubuti kung umuwi ka na lang muna sa iyong Tiyo Balong. Ano? Ang layo-layo nun, Lola. Kahit na, istrikto ang Tiyo Balong mo. Maraming takot sa kanya. At nasisiguro ko, doon, mapapangalagaan ka ng maigi. Kinabukasan bumiyahe si Aina. From Ilocos Sur, pumunta ito sa Mindoro. Inaasahan na rin ng kanyang Tiyo Balong ang pagdating niya sa lugar. Magandang hapon po, Tiyo. Aina? Ikaw na ba yan? Opo. Aba, halika, tuloy ka. Agad siyang pinapasok sa loob. Sinabi sa kanya ni Aina, habang naglalakad siya kanina, nakapukaw ng pansin niya yung mga lalaking tambay. Ang sabi naman ng kanyang Tiyo Bolong, mababait ang mga binatang yun. Ayon sa pagkakadescribe ni Aina, kilala ito ng kanyang tiyo. Ang pangalan daw ng mga yun, Archie, Brian at Sam. Hindi nagtagal. Ang tatlong binata ay sabay-sabay kumatok sa bahay ng kanyang Tiyo Bolong. Tao po. Oh, Archie, Brian, Sam. Mukhang tinulak yata kayo rito ng mabuting hangin. Dito ho pala pumasok yung magandang dalaga. Pamangkin, may papakilala ako sa iyo. Sa totoo lang umiiwas muna si Aina. Kasi nga meron itong tinatawag na pobya. Doon kasi sa probinsyang pinanggalingan niya, nagkakandara pa ang mga binata na manligaw sa kanya. Pero ni maski isa roon, wala siyang sinagot. Ganon pa man, naging mabuti si Aina kay Archie, kay Brian at kay Sam. Yun ding oras na yon, naghanda sila ng merienda. Sagot ito ng kanyang Tiyo Bolong. Aina, parang sa nakikita ko sa'yo, parang may tinatago kang kalungkutan. Ano ba nangyari sa'yo? Siya nga naman. Maniniwala ba kayo sa akin pag sinabi kong rape victim ako sa amin? Huh? Bakit? Siguro sa sobrang ganda ni Aina, hindi na nakapigil yung lalaking, alam mo na. Sa nakikita ko rito kay Aina, hindi to basta babaeng basta na lang bibigay Nang dahil doon, kinuha siya ng sapilitan. Tama ba ako ron? Oo. Aina, meron ka bang nalalaman kung sinong gumawa sa inyan? Si Berong. Sinong Berong? Tiyo, nandiyan ka pala? Sinong Berong yon? Para may tawag ko ron sa Lola Donita mo at nang may padampot sa mga pulis. Si Berong. Isa siyang dayuhan doon. Alam ko, Tiyo. Siya yung humahabol sa akin nung gabi. Ganun ba? Hayaan mo't itatawag ko yan sa Lola Donita mo.
Agad naman itong itinawag ng kanyang tiyo Balong. Nakikibalita siya kung nadampot na ba ito ng pulis. Pero hindi raw ito mahuli-huli dahil balitadong si Berong ay may tinatawag na anting-anting. Makalipas ang 1 buwan, kapansin-pansin na si Archie, Brian at Sam ay nagkaka-interes sa dalaga. Katunayan, mismong ang tiyo Balong niya ang nakadinig ng usapan ng tatlo. Sabay-sabay daw silang manliligaw at kung sino ang magugustuhan, siya ang papalarin. Una, sinimulan ni Archie ang pangliligaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng kung ano-anong klaseng bulaklak. Habang si Brian, binibigyan siya ng kung ano-anong klase na isdang dagat. Si Sam naman, simple lang itong manligaw at siya yung pinakatahimik sa kanilang tatlo. Pero siya din ang may pinaka-guwapong itsura at may magandang katawan. Ayun na, sa'yo na lang to. Ano yan? Bulaklak. Hinuli ko pa yan sa dagat kagabi. Aba Brian, ang sarap naman ito. Oo naman. Ito naman ang para sa'yo. Wow Sam, ano to? Dala kasi yan ng tiyahin ko. Naalala kita kaya hindi pwedeng hindi ka makatikim. Wala sa plano ni Aina sagutin ang sino man sa kanilang tatlo. Pero kapansin-pansin na lahat sila ay nagiging close sa dalaga. Hanggang sa isang gabi, naglalakad si Archie papauwi sa kanilang bahay. Galing ito sa bahay ng kanyang tiyo Balong. Hindi magtatagal mapapasakin ka rin Aina. Sigurado ako dyan. Hindi naman porket sa amin tatlo ako yung may pinakapangit na muka hindi mo ako sasagutin. Alam ko Aina, hindi ka tumitingin sa itsura. Kaya tiwala ako sa sarili ko na ako ang magugustuhan mo. At paano mo nasabing mamahalin ka niya? Sino yan? Nasaan ka? Magpakita ka! Mamamatay ka! Ha? Ano? Laking gulat ni Archie. May lumundag sa kanya mula sa malaking puno. Dinamba siya nito hanggang siya ay maidapa sa lupa. Kinabukasan, bigla na lang sumabog ang balitang si Archie ay nakitang nakahalambitin sa taas ng puno at ang mas matindi pa rito, para siyang palaka na binalatan. Nakasabit ito ng patiwarik na wala ng balat mula paa hanggang sa muka. Halos hindi na nga ito makilala ng mga tao. Nang dahil lang sa suot niyang bracelet na siyang naging palatandaan, kaya siya nakilala ng mga mahal niya sa buhay. Hindi. Grabe! Sinong may gawa nito? Sam, di ba nagpunta siya sa bahay nila ay nakagabi? Di ba siya yung usapan nating mangliligaw ngayong gabi? Oo. Hindi natin alam kung sinong demonyo may gawa sa kanya niyan. Blanko rin ang mga kapulisan kung sino bang may gawa nung kay Archie. Basta't hindi mo na ito makikilala. Para ba siyang palaka talaga na wala ng balat at wala na rin laman loob. Isang araw, merong isang matandang ekstranghero ang napadpad sa baryo na yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasabay ito bumili ng kanyang tiyo Balong sa tindahan. Ano pong bibilin nyo, tatang? Kanina pa kayo nakapili. Tignan nyo si Tata Balong, hindi na makasingit sa inyo
Hindi naman ako bibili. Ako'y hihingi lang sana ng maiinom. Ganun ba? Kanina ka pa nakatayo dyan? Di ka naman pala bibili? Che, umalis ka nga dyan. Sandali lang. Bigyan mo na ng tubig yung matanda. Tatang, tagasan ho ba kasi kayo? Ay, bakit napunta kayo rito sa Mindoro? Ay, ako'y taga Quezon, iho. Hindi ko nga alam paano ako napadpad dito basta may bumubulong sa akin na ako ray pumunta rito sa lugar na ito at may tutulungan daw ako rito. Ha? Tatang naman. Wala namang ganyanan. Tinatakot mo naman ako eh. Ay, hindi kita tinatakot. Sige. Ako'y magpapaalam na. Medyo curious ang kanyang tiyo Balong, kaya't sinundan niya ang matandang yun. Hanggang sa napansin niyang kumanan yon sa eskinita. Hindi nagtagal huminto ang matanda sa tapat mismo ng bahay nila Balong. Nakatingin ito sa babaeng nagsasampay. Tatang. Ikaw na naman pala. Ay, may tanong ko lang ho. Saan ba talaga punta nyo ha? Hindi ko alam. Basta't may bumubulong sa akin na pumunta raw ako dito dahil meron akong tutulungan. Ganun ho ba? Alam nyo bang bahay ko yan? Ay, bahay mo ba ito? Halika, pasok ka. Ay, salamat at makakainom na rin ako ng tubig. Habang inaantay ng matanda si Balong, nakatingin ito kay Aina at ito'y nagsasampay ng mga bagong labang damit. Iha! Iha! Po? Ay, halika nga muna at may itatanong ako sa'yo, Iha. Nandiyan na po. Bisita ho pala kayo ni Tiyo? Oo. Ay nako, Iha. Ikaw pala ang dahilan. Kaya ako napadpad dito sa lugar niyo. Ho? Bakit po? May kasalanan po ba ako sa inyo? Ay, wala naman. Ang akin lang, Iha. Ikaw pala yung babaeng sinasabi ng aking gabay na bantay sarado daw ni kamatayan. Tatang, ito na ho'y tubig. Ay, salamat. Teka, tama ba yung nadinig ko? Bantay sarado ni kamatayan ang pamangkin ko, ganun ba? Ay, oo. Nako, delikado ang mga kabinataan sa'yo o kahit na sino pa mang lalaki ang magtatangkang mangligaw sa'yo. Iha, mas makabubuti siguro kung huwag ka nang lumabas ng bahay. Ha? Mamamatay ang lahat ng lalaking aaligid sa'yo. Kasi bantay sarado ka ni kamatayan. Sandali lang ho. Bakit? Lalaki ba ka mo? Paano naman ako? Dito siya nakatira sa bahay ko. Maliban sa'yo. Siguro na may wala kang gusto sa pamangkin mo. Tatang, sobra naman yung ganon. Hindi naman ako baboy para gawin yun. Maigi kasi ligtas ka sa kamatayan. Bakit, Tatang? Paano nyo ba nasasabi mga bagay na yan? Kayo ba'y manghuhula? Hindi. Albularyo? Isa akong albularyo. Magmula doon sa bahay ko sa Quezon, bumubulong sa akin ng aking gabay na pumunta ako rito para kilalanin ko ang babaeng ginagabayan ni kamatayan. Kung hindi ako nagkakamali, Iha, meron ng taong namatay ng dahil sa'yo. Baka ho yun yung manliligaw niya si Archie. Kailan lang ho nakitang nakasabit yun sa puno. Para bang binalatan ng buhay. Halos hindi na makilala. May yahalin tulad ko siya sa isang palaka. Iyon ang sinasabi ko. Tiyo, pwede ba yun yung hindi ako lalabas ng bahay? Siguro hanggang dito sa bakuran pwede naman. Pero kung... Nako. Ayan na nga sinasabi ko. Kuya Balong! Ay na! May dala akong isda.
Ayan, sino ang binatang yan? Ito ho. Hoy, binata. Ho? Bakit ho? Gusto mo pa bang mabuhay? Abay, siyempre naman. Gusto ko mabuhay ng mahaba nakasama si Aina. Pues, lumayo ka sa kanya. Baka matulad ka sa binatang isinabit ng patiwarek. Alam niyo ho, ang sabi dun ng mga kapulisan dito sa Mindoro, serial killer ang gumawa nun. Sino bang gagawa nun? O di mga taong halangang bituka, di ba? Hindi basta tao ang gumagawa nun. Ang babaeng ito may dalang malas. Bantay sarado ito ni kamatayan kaya umiwas ka sa kanya. Sino ba tong taon to? Kuya Balong? Hindi ko siya kilala. Basta bigla na lang siyang dumating dito sa lugar natin. Hoy Tatang, kung pupunta ka rito at babaliw-baliw ka, pwede ba? Umalis ka na. Umiwas kayo sa babaeng yan. Umiwas kayo sa kanya. Pinagtabuyan ni Brian at ni Balong ang ekstrangherong matanda. Tila ba hindi nakinig si Brian sa matandang yon, kaya't patuloy pa rin ito sa paglapit kay Aina. Oh, baka naman sumobra yung pagiging sweet niyong dalawa. Baka kung saan kayo mapunta ha, Aina? Brian? Hindi po, tiyo. Okay lang ho kami, tiyo Balong. Meron pala akong sasabihin sa inyo. Kaya ho kami ganito ka-sweet kasi kami na. Ha? Kayo na? Ano yun? Ha? May lumagabag yata sa bubong. Mukhang may nahulog na bunga ng mangga. Pero wala namang bunga yung mangga natin. Hindi pa panahon. Ha? Oo nga no. Sinilip ni Brian kung ano ang lumagabag. Habang si Balong ay merong bitbit na itak. Para ba kasing meron silang pagdududa na tao ang tumalon doon. Inilawan nila yon, pero wala naman silang makita. Hanggang sa nang pumasok na lang si Brian. Laking gulat nito dahil kitang-kita niya sa likod ng babaeng si Aina, para bang merong aninong nakasuot din ng purong itim at may bitbit na kalawit tapos may mapupulang mata. Hindi! Bakit? Tiyo Balong, tignan mo! Ha? Oh, ano yan? Nililingon naman ni Aina ang tinuturo nila, pero hindi ito makita ng dalaga. Nang dahil doon, napatakbo na lang si Aina papalapit sa dalawa. Hanggang sa sinabi ni Brian, uuwi na raw siya sa kanyang bahay. Bilang pag-iingat sa sarili nitong buhay, hiniram niya yung itak ni Tiyo Balong para daw meron itong magamit sa pangdepensa. Patakbo si Brian na umuwi sa kanila bitbit ang itak. Hindi. Sino ka ba? Maya-maya pa, sa kanyang daraanan ay nakita niyang may nakaharang na isang napakalaking aso. Ang aso pa naman bagkos nakaupo, mas lalong matangkad kesa sa nakatayo. Aso? Ang laki! Hindi basta aso to! Wika ni Brian sa kanyang sarili. Agad siyang pumulot ng bato at binato yung aso. Nang walang ano-ano'y, bigla siya nitong sinagpang. Nang laban naman noon si Brian, ang problema, yung hawak niyang itak ay hindi man lang tumalab sa malaking aso. At ang ending, dugoon siyang iniwan ng aso tapos naghihingalo. Maswerte pa rin si Brian ng gabing yon kasi natagpuan siya ng mga rumorondang tanod, dahilan kung bakit siya nadala sa ospital. Ang naging masamang balita, kinabukasan, dead on arrival na si Brian sa ospital. Mas lalo raw kasing lumalala ang sugat nito sa katawan nang dahil sa kagat ng malaking asong nakalaban niya sa gabing yon.
Tiyo, sabihin mo nga sa akin. Ano ba yung nakita niyo kagabi sa likod ko? Pamangkin, alam mo, hindi ako makapaniwalang totoo yung sinasabi ng matandang yun. Ikaw daw ay… Bantay sarado ni ano? Pati ba kayo naniniwala kayo doon? parang nagkakatotoo na nga eh. 2 binata ng tagaritong nanligaw sa'yo ang sabay na namatay. Sabay? Oo, halos sa 1 linggo lang. Halos sabay din yun. Tapos nakita ko talaga, para siyang aninong may saklob sa ulo na merong hawak na kalawit na may mapupulang mata. Pamangkin, hindi naman sa pinagtatabuyan kita, pero pwede bang umalis ka na rito sa bahay? Kasi lalaki din ako eh. Baka mamaya pati ako mapagdiskitahan ako nung nagbabantay sa iyo eh. Tiyo naman, saan naman ako pupunta? Ay bahala ka na sa buhay mo. Nasaktan si Aina sa sinasabi ng kanyang tiyo Balong. Nag-alsabalutan ito nung araw na yon. Pero nang papalabas na siya sa bakuran, hinabol siya ng kanyang tiyo at sinabing, Sandali! Hindi ka pala alis, pamangkin. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko pero sa nakikita ko'y wala ka talagang pupuntahan. Wala po talaga. Ganito na lang. Iisip tayo ng matibay na paraan. Kung kinakailangan araw-araw tayong pumunta ng simbahan, gawin natin para matigil na yung nagbabantay sa'yo at nagbibigay ng malas sa'yo. Sige tiyo, mabuti na lang naisip mo yun. Ba syempre naman. Meron pa siyang isang manliligaw. Ang lalaking yon ay nagngangalan na Sam. Ito yung pinakatahimik pero siya yung may pinakagwapong muka sa kanilang tatlo at siya na rin ang bukod tanging natitirang buhay. Ganon pa man tila ba umiiwas na ang binatang si Sam kasi natatakot ito na sumunod sa 2 niyang kaibigan. Teka lang, hindi ba si Sam yun? Ay oo, siya yung tiyo yung nasa kabilang upuan. Lalapitan sana ito ni Aina at ni Balong kahit sila'y nasa loob ng simbahan. Kaya lang nang makita sila ng binata, bigla itong umiwas ng tingin tapos tumayo at tuluyan silang nilayuan. Hayaan na natin yun, tiyo. Baka gusto pa niyang mabuhay ng mahaba. Ay baka nga. Isinangguni nila sa pare na nakatalaga sa simbahan na yun ang naging problema nila. Ayon sa pare, ang dalagang si Aina ay merong bantay na nakakatakot. Ang magagawa lang daw ng pare, advice, palagi raw magdasal kasi daw yung nagbabantay kay Aina ay hindi basta-basta. Hindi raw ito basta tao. Basta tao? Ibig niyo sabihin ay tao lang din pala yun. Bakit sabi ng matanda eh? Doon ay nakakuha sila ng ideya. Tao lang din pala yung nagbabantay kay Aina. Marahil malaki ang pagkakagusto ng taong yun at ayaw nitong liligawan siya ng iba. Isang gabi, tulog na si Aina at ang kanyang tiyo Balong. Magkabukod sila ng kwarto at kahit magsisigaw ka sa loob, walang makakadinig sa iyo dahil pader yung bahay at may kisame. Bigla na lang naalimpungatan si Aina dahil parang naramdaman niyang may taong umupo sa kanyang paahan. Pagmulat niya, madilim, wala siyang makita, pero naaaninag niya yung lalaking nakaupo sa paahan ng kama. Sino ka? Sino ka? Ako to, ang iyong kasintahan. Ano? Wala akong kasintahan. Talagang wala. Kasi lahat sila pinatay ko na. Maswerte yung Sam na yon dahil umiwas siya sa'yo.
Doon ay nabosesan niya kung sino yun. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung lalaking gumahasa sa kanya sa Ilocos. Walang iba kung hindi si Berong. Berong? Ako nga. Namimiss na kita. Kaya sa gabing to, akin ka. Sa gabing yon pinagsamantalahan ni Berong ang dalagang si Aina. Lahat ng klase ng kababuyan, ginawa ito sa kanya nang walang katakot-takot. Hanggang sa nang sumapit na lang ang liwanag, doon lang daw siya tinigilan ni Berong. Aina, gising na, kakain na tayo. Hindi makabangon si Aina dahil sa traumang inabot nito. Dagdag pa rito yung sakit ng kanyang katawan. May susi naman ang kanyang tiyo, kaya't binuksan yung kwarto niya. Gulat na gulat siya dahil hubot-hubad ang kanyang pamangkin. Nakabukas naman ang mga mata, pero talo lang nakatingin sa kisame ng bahay. Ano nangyari sa'yo? Diyos ko! Agad niya itong tinakloban ng kumot, tapos dinala sa ospital. Doon, kahit papaano, bumalik ang ulirat ng dalaga. Pagkatapos nun, ikinuwento ni Aina ang nangyari. Ginahasa raw siya ni Berong. Lintik na Berong yan. Hindi pa rin pala mahuli-huli sa Ilocos yan? Tiyo, baka siya yung nakikita niyong bantay sarado kanyo ko, di ba? Baka siya yun. Kung ganoon siya yung taong sinasabi ni Pader, dapat na siyang wakasan. Ganon pa man wala naman silang magawa na remedyo ni hindi nga nila mapuntahan ng probinsya ng Ilocos para sana personal na hulihin yung Berong na yun. At isa pa, hindi naman ito basta tao. Kaya't ang naisipan nila nung araw na yun, mga albularyo. Ang problema, wala silang kilalang albularyo sa probinsya ng Mindoro. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa kanilang bahay. Agad naman itong pinagbuksan ni Tiyo Balong. Magandang umaga po! Sino ho kayo? Dito ho ba nakatira yung dalagang si Aina? Oho. Noli po. Liligawan ko sana siya. Binata naman po ako. Ano? Hoy, hindi mo ba alam na lahat na nangligaw sa aking pamangkin namatay? Gusto mo na bang mamatay? Ha? Sandali lang ho. Isa po akong albularyo. Ha? Isa kang albularyo? At paano ka napunta rito? Hindi ba ho naghahanap kayo ng albularyo? At siya nga pala. Kaya ho ako napunta rito dahil po kay Sam. Si Sam? Bakit? Sumulat ho sa akin si Sam. Meron daw nangyayaring kakaiba rito. Siya nga pala yung lolo ni Sam ay dati kong kapanalig nung bago pa siya mamatay. Ganun ba? Oho. Malalaman po natin kung sino ba yung gumugulo sa pamangkin mo at kung sino yung sinasabing nagbabantay sa kanya. Pwede ho bang pumasok? Oo, sige. Pagpasok pa lang ni Canole sa loob, dito ay in-entertain naman siya ni Aina. Takang-taka ang kanyang tiyo. Para bang palagay na palagay ang loob ng dalaga kay Canole. Ganun ba, Iha? Huwag mo na akong tawaging Iha, di ba nga nililigawan mo ko? Oo nga no. Nako, hindi kasi ako sanay sa gantong bagay eh. First time kong manligaw ng pakunwari. Sabagay, kahit seryoso wala naman eh. May sinasabi ka? Doon na tayo sa totoo. Ayoko nang patagalin to. Ay na.
Siya ay isang albularyo. Naparito siya para tulungan ka sa problema mo. Pinapunta siya rito ni Sam. Si Sam? Oo. Concern lang sa'yo si Sam. Dalawa na raw kasi sa barkada niyang namatay. At ikaw ang huling kausap nila. Alam mo ba? Pagdating ko rito sa baryong to, narinig ko yung mga usap-usapan ng mga tao. Ikaw daw ay salot. Kaya nagpaplano na silang sugurin kayo rito mamayang gabi at sapilitang kang paalisin dito. Kinausap ko si Sam tungkol sa bagay na yun. Sinabi ko sa kanya na pigilan yung mga tao dahil ako munang gagawa ng paraan. Baka sakaling malaman natin ang problema, masolusyonan pa natin yan. Dito ay ipinagtapat ni Aina kay Kanole na merong isang lalaking nagngangalan na Berong ang siyang umaaligid sa kanya at nagsasabing siya raw ang nagmamay-ari ng buhay at katawan ng babae. Ganun ba? Yung Berong ba'y medyo kulot na payat na maputla yung katawan? Opo. Kaya naman pala ayaw niyang umalis eh. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Kaya naman pala, kanina ka pa nakasilip dyan, Berong. Ha? Ibig sabihin nandito siya? Oo, huli na kita. Itinuro ni Kanole si Berong. Nandun lang pala ito sa loob ng bahay nila nang hindi nila nalalaman. Yan? Yan si Berong? Aba walang hiya ka. Nandito ka lang pala sa loob ng bahay ko. Bumunot ng itak ang kanyang tiyo Balong. Akmang susugurin nito si Berong. Agad naman itong tumalon sa bintana. Pero hindi siya basta nakawala dahil nadampot siya ng matandang ekstranghero. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Ay, hindi! Nilingkis siya ng matandang ekstranghero at nang abutan siya ng kanyang tiyo Bolong, doon ay gusto niya itong pagtatatagain. Sandali! Hindi mo yung pwedeng gawin sa kanya. Makapangyarihan siya, baka mapano ka. Buti alam mo! Sige! Kumawala ka pa! Pilit na kumakawala si Berong. Ganun pa man inuusalan siya ni Kanole harap-harapan. At doon, ipinakita nito ang tunay niyang itsura. Ito pala yung klase ng taong kayang pagmukain na isa siyang kamatayan kung tawagin. Mataas na uri na tao yun. Siya yung tinatawag na bangkilan. Isang bangkilan na aswang ang umibig sa tao sa isang napakagandang dalaga at ayon kay Berong, siya daw ang pumatay sa lahat ng manliligaw ni Aina mula sa Ilocos Sur hanggang sa Mindoro. Ngayon, ginalit niyo ko. Mamamatay kayong lahat pero hindi ka kasama. Akin ka. Ayoko sa'yo. Hoy! Kung inaakala mong kaya mong gawin yan sa akin o sa kahit kanino rito nagkakamali ka, hindi porket bangkilan ka ay kaya mo kaming takutin. Albularyo? Hindi ko na mabilang sa aking mga kamay kung ilang albularyo na ba ang pinatay ko. Iyon ang akala mo. Hindi ako basta albularyo lang. Maya-maya pa may mga dumarating na tao. Yun yung mga taong nagpaplano na magpalayas kay Aina sa Mindoro. Lahat ng mga yun, may mga bit-bit na kanya-kanyang gamit. Yung iba rito may dala pang gasolina. Na kung hindi raw aalis si Aina sa Mindoro, susunugin daw nila ito ng buhay. Nang makita ito ni Berong, bigla itong nagtatakbo sa loob ng kagubatan. Sinundan siya ni Kanole. Habang yung mga tao ay kinakausap naman ng kanyang tiyo Bolong. Mga kasama, hindi totoo yung sinasabi ninyo. Lumabas na ang totoo
Yung taong nakita niyong tumakbo sa loob ng kagubatan, siya ang may gawa ng lahat ng iyon. At yung taong sumunod sa kanya na nakasuot ng sandong puti isang albularyo, tutuldukan na ng albularyo ang problemang ito. Maniwala kayo sa akin. Antayin natin bumalik ang albularyo at sabihin sa ating patay na ang bangkilan na yun. Totoo ba? Bangkilan ay aswang? O Sam, totoo yun. Sam, pagkatapos nito pwede mo nang ligawan ng pamangkin ko. At ayon sa aking pagkakaintindi, ikaw daw ang sumulat sa albularyong yun para matapos ang problemang ito. Totoo ba? Oo, totoo po yun. Makalipas ang 2 oras, ganito ang naging kwento ni Canole sa kanila. Dahil agad din siyang bumalik pagkatapos niyang patayin ng bangkilan. Ang bangkilan ay pumatay pa raw sa kanyang dinadaanan. Nang damay pa ito ng ibang katutubo. Kasi daw yung mga katutubong yun, pilit na inuutusan ng bangkilan na salubungin si Canole, pero ayaw nilang sumunod. Walang magagawa si Canole kung hindi gamitan ito ng mas mataas na antas ng kanyang abilidad. Dahil sa ito'y nakapatay ng ibang mga katutubo, ang ginawa niya'y tinuhog niya ang puso nun gamit ang isa sa kanyang alas. Nang matuhog ang kanyang puso, hindi ito basta naging abo dahil din sa antas nito bilang isang aswang at pinabayaan ni Canole na yung mga katutubo ang humatol sa kanya ng kamatayan. Galit na galit daw ang mga katutubo kasi nga matagal na panahon na rin nang sila'y ginagawa nitong alipin at nang makakuha sila ng pagkakataon, pinatay nila si Berong. Si Berong kung saan-saan sa Pilipinas nakakarating. Kapag may nagustuhan siyang babae, hindi niya ito titigilan basta tataniman niya ito ng punla kahit anong mangyari. Wala silang kaalam-alam na si Aina ay nataniman na pala ng punla. Si Canole lang ang nagsabi ron at lahat ng paraan ay ginawa niya para yung punlang itinanim sa sinapupunan ni Aina ay maitapon sa lupa. Marami ang naging saksi nung araw na yon kung paano duguin si Aina at kung paano niya isuka yung ibang ipinakain sa kanya nang hindi niya alam. Nang dahil sa naging saksi ang iba, dito naniwala na silang tapos na ang problema sa babaeng sinasabing bantay sarado ni kamatayan. Pinagpatuloy ni Sam ang pangliligaw niya kay Aina hanggang sa maging sila at sa ngayon, 4 na ang anak nila at kapwa po sila nasa ibang bansa. Dahil natatakot na si Aina bumalik dito sa Pilipinas nang dahil sa nakakatakot na kanyang karanasan. Ang kwentong ito ay ipinadala po sa ating email ni Miss Aina Del Belega. Tama ba? Tama, Del Belega po ang apelyido niya. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng napakagandang kwento. Ngayong araw po, pangalawang kwento natin ito. Sana bukas makabawi pa rin tayo dahil malapit na pong matapos ang buwan. At sa mga gusto namang makipag-ugnayan sa atin dyan sa Viber lang po pakiusap. Wag po sa text, wag sa call, Viber po. Mag-download po kayo ng Viber sa Google Play Store. At ang inyong mga number, i-register nyo lang po doon. Makikita nyo na po roon ang aking number na 0948-52-30887. Kaya po dyan tayo pwedeng mag-usap kasi po ang Viber ay hindi pwedeng gayahin ng sinuman. Sa oras na may isang number ang naiba dyan, ang ibig sabihin po, hindi sa akin ang number na yon sa Viber. Dyan po makakasiguro kayong ako na legit ang kausap ninyo. Pwede nyo rin po akong tawagan dyan via video call. Yun lang po ang gusto kong sabihin.
Maraming salamat, good night. Enjoy listening.